Wanted ng mga otoridad sa Bataan ang isang babae na hinihinalang nagnanakaw sa mga donasyon sa isang simbahan. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Jenny Dongon. Kuha sa CCTV na may inihuhulog ang dalagitang ito na laman ng dalang plastik sa puno sa labas ng isang simbahan sa Sambal, Bataan. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng simbahan, bit-bit ang plastik. Pagkalabas, muli siyang pumunta sa gilid ng puno. 2 beses niya raw itong ginawa. Ang babaeng ito, nililimas daw pala ang donation box ng simbahan. Iilang barya at perang papel na lang ang kanyang tinira. Ayon sa sekretarya ng simbahan, nagpa-practice noon ang ilang graduating student sa loob ng mapansin ng gwardya ang mga sobrang walang laman sa gilid ng puno. Dito na nila nadiskubreng sira pala ang donation box. Malaking bato raw ang ginamit para matanggal ang kandado nito. Hindi nahagip sa CCTV ang aktual na pagnanakaw pero tingin nila ito talaga ang target ng babae. Wala po nakasulat na donation box or something. So siguro po naplano niya po ito. Tansya nila, minor de edad lang ang sospek na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Hindi pa matukoy ang kabuang halaga ng ninakaw pero may impormasyon daw silang natanggap na nagpabuo ng perang salarin sa isang convenience store at pawn shop na abot sa 12,000 pesos. Bawal magmisa at mag-administer ng mga sakramento at binyag. Iniutos ito ni Cardinal Jose Advincula kay Father Alfonso Valesa. Nagugat yan sa pagtanggi ni Father Valesa sa utos ni Cardinal Advincula na bakantihin ang St. Joseph Parish sa Gagalangin Tondo bilang parochial administrator epektibo noong June 3. May mga groups na against sa kanya, may mga groups na nakakampi niya. So, very divided ng parish. So, at ano na, no, parang mainit na yung conflict sa parish. So, because of yung very unstable ng parish, the Cardinal, being the Archbishop of Manila, has to intervene. Nagtungo roon si Novaliches Bishop Antonio Tobias, pinuno ng Commission on Clergy Concern ng Archdiocese of Manila noong June 4 para tumulong sa turnover ng magiging bagong parochial administrator. Yun nga lang, nagkagulo pa. When Father Al came, parang medyo hysterical na siya, nagwawala siya. Si Bishop Tobias was trying to pacify him. Kaya lang, yung nangyari, parang ang interpretation nila, sinakal, tapos kaya na out of balance. Pero kung titignan naman natin yung tilt lang ni Bishop Tobias at Father Al, yung sasakalin si Father Al, for what reason? Wala namang reason para sakalin siya. So, naman nila ni Bishop is mag-usap sila ng maayos. Umaasa silang susunod na si Father Valesa dahil pwede pa naman daw bawiin ang suspensyon sa kanya. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.